Dito sa Pinas, once na rusi ang motor mo, uulanin ka talaga ng lait, keso sirain, bulok. Kapag nasira daw ang makina, baliktarin mo na lang daw ang name ni Rusi na sorry. Wow. Pero malimit sa mga nagsasabi at nanlalait sa mga Rusi owner, wala naman palang motor. Same sa senaryo ko, ako po is naka Rusi Sigma 250 at ang buong akala ko dati is hanggang 250cc na lang muna ang mapoproduce nila na big bike. Pero laking gulat ko nga na ang karamihan sa atin dito na ang dami na ngang naglabasan ng mga new model na higher cc at expressway legal bike ni Rusi. Pero ngayon guys is bibigyan nating linaw ang tungkol sa motor na Rusi 1000cc. Aalamin natin ang kanyang mga specs, features at kung ito ba ay totoo o ilalabas din dito sa Pinas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang mga informasyon about sa halimaw na motor na ito at para mabigyang linaw na din ang mga nag-aabang tungkol nga sa motor na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Zhongzhen Cyclone RA9. Ito nga ang motor na guys na sobrang kakaiba sa kanyang physical appearance pa lang and tindigan, makikitaan na talaga siya ng napaka-futuristic design. Samahan mo pa sa napaka-upgraded talaga ng design nito. Yung tipong sa unang tingin di mo talaga aakalain na ito pala ay isang China bike. Sa totoo lang guys, ang Cyclone RA9 ni Cyclone guys is big brother po ito ng new 400cc ni Rusi na Cyclone 400 ay na lumabas na nga po dito sa ating bansa. At baka isipin mo na ang 1000cc na ito wala ding kwenta. Well, diyan ka nagkakamali. Alam nyo ba na ang motor na ito guys is same engine po kay Dorsoduro and Chevrolet 900 ni Aprilia na mga naka B-twin engine. Well, doon pa lang panalong panalo na kasi pinapakita lang dito na hindi po pipitsugin ang 1000cc na ito. Talagang makikitaan ang motor na ito ng napakagandang design. Yung tipong hindi sports bike, hindi naked bike or any classic or retro bike design. Kasi guys, ang Zhongzhen Cyclone RA9 guys is maihahalin tulad nga po sa lineup ni Ducati X Diabel na isa pong sports cruiser na big bike. Well, kita naman sa kanyang bodyworks na doon talaga ito maila-line up. Meron siyang napaka-unique na design, mahaba na body and may bulky but slim shape sa likurang bahagi and talagang sabay sa uso na disenyo dahil na din sa kanyang single-sided swing arm. Ang Zhongzhen Cyclone RA9 nga guys is ginamitan nga po ng same engine kay Aprilia na 896cc B-twin engine. Kaya makakaasa tayo na di din basta-basta kasi meron talaga siyang kalidad na pagkakagawa at meron siyang halimaw na sound sa kanyang engine. At kung pamilyar kayo sa motor na Aprilia Dorsoduro 900cc, same po sila ni Zhongzhen Cyclone RA9. Pero dito nga kay RA9 is mas pinalaki nga po ang kanyang engine displacement na meron nga pong 1000 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke dual overhead cam with 8 valves, naka fuel injected at naka liquid cooled at
ito nga guys is ginamitan nga po ng B-twin engine, and same din po sila ni Aprilia Dorsoduro 900 ng frame chassis. Ngayon, kamusta naman ang kanyang power output? Meron nga po siyang maximum power na 111 HP and meron naman siyang maximum torque na 98 Newton meter of torque. Well, kung titignan sa kanyang mga engine comparison and power output, nakikitaan din talaga ang big bike na ito, si Zhongzhen 1000cc, na talagang makikipagsabayan na din talaga. Kung iisipin mo, mahina pa ba ang 111 HP and 98 Newton meter of torque para sa ganang klaseng kategory ng motor? Kung sasabihin mo na ay wala, mahina pa rin yan, Wow. Ito nga ang maganda sa motor na ito, dahil sa cruise type nga ang motor na ito, asahan na talaga natin na meron siyang mababang seat height and may mataas na handlebar. Kung pamilyar po kayo sa mga motor ni Harley Davidson at makikita nyo po ang body posture ng rider, parang ganun po ang forma mo dito. Pagdating naman guys sa kanyang sukat ng mga gulong, naka 120/70/17 nga po ang sukat nito sa harapan, and meron naman siyang sukat na 240/40/80 naman sa likuran. Kaya napakalaki talaga tignan ng motor na ito. Samahan mo pa sa kanyang single-sided swing arm, at dahil nga sa may mababa itong seat height, alanganin na nga na ilagay sa baba ang kanyang exhaust para maging underbelly design sana. Pero mas lumupit nga ito dahil makikitaan na parang sports cruising type na nga ang nangyari sa kanya, dahil sa nakalagay nga po ang kanyang exhaust sa kanyang tail part na mas lalong umangas. Very compact ng pagkakadesenyo nga po sa bahaging ito. Sobrang nagustuhan ko talaga yung kanyang mugs design. Grabe, sobrang futuristic talaga. Samahan mo pa sa kanyang braking system na naka dual disc brake nga po sa harapan na ginagamitan ng dual channel Bosch ABS. Same din po sa kanyang rear brake system with a single disc brake. Pagdating naman sa kanyang suspension, ginamitan nga po siya ng malaking piston preload adjustable inverted fork, and naka single mounted monoshock naman and single sided swing arm sa kanyang likuran. And kung familiar po kayo kay Dominar 400, sa kanyang panel gauge, di ba meron din ito sa kanyang fuel tank? Pero dito nga kay RA9, kita naman na maliit lang po ang kanyang panel gauge na nakapwesto sa kanyang fuel tank. Ang Zhongzhen Cyclone RA9 is kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 220 kph. Di na din talaga basta-basta. Ngayon, ito na ang mahalagang information na dapat mong malaman para na din magbigay linaw sa mga naguguluhan kung ano na nga ba ang status ng bike na ito. Kasi ang Zhongzhen Cyclone RA9 guys is nakikita nyo dito sa video is isa pa lamang pong concept bike. Oops, wait, huwag ka muna kaagad malungkot, kasi kung familiar kayo kay Yamaha F155 at kay CF Moto C21, ito yung mga concept bike ng mga brand na ito na ginawa nila kalaunan na basehan para sa mga ilalabas nilang new model na mga motor na ibibenta nila sa market. At kung kapansin-pansin kung ano yung nasa concept bike, diba, kopyang-kopya din naman. And same din sa senaryo ni CF Moto 450 SR. Ngayon, para nga sa 1000cc na ito, malapit na din po nilang ilabas ang commercial o yung Cyclone RA9 na ito na ibebenta nila sa market. Kaya di katakataka na di lang siya mananatiling concept bike. Kumbaga, magiging available din talaga siya sa masa. Pero syempre, if maging available na ito sa market, asahan natin na meron na itong mga kaukulang pagbabago. Kumbaga, itong nakikita natin ngayon sa video is hindi po gantong-ganto 100% ang ilalabas nila. Syempre, meron silang mga babaguhin para din bumaba ang value ng motor para ma-afford ng mga mamimili. Well, alam naman natin na kapag concept bike, di talaga biro ang presyo ng mga yan. Katulad na lang po sa senaryo ni Yamaha F155 na pumalo nga po ng $100,000 ang presyo, o sa Philippine money nga po is pumalo nga po ng 5.6 million pesos ang ginastos nila dito. Kaya hindi po talaga biro ang presyo ng mga concept bike. Kaya kung ito nga po is ilalabas nila sa market, meron talaga
talaga silang kaukulang gagawing mga pagbabago. Kaya kapag naglabas na nga po sila ng Cyclone RA9 para ibenta sa market, ganan pa din naman siya. Cruiser type pa din naman siya, pero may mga ilang pagbabago lang sa design and mga materials. Sa ngayon is on process na nga po ang mga unit na ilalabas nila para sa market. Ang Cyclone RA9 na nakikita natin sa video is isa pa lamang pong concept bike, pero magiging available din naman siya sa masa. And kung sa tanong na ilalabas din ba ito sa Pinas, well, sa bansang China is wala pa din dahil nga po on process pa lang ang mga unit. Pero about dyan, agad ko naman kayong sasabihan, and kung lalabas ito sa Pinas, kung lang naman guys ha, kung lang, wala pa naman akong sinasabi na ito is 100% na mangyayari. Based on my personal opinion, baka malaki nga po ang posibilidad na si Rusi ang kumuha nito. Kung abot kaya pa din naman ang presyo, pero doon sa Cyclone 400i nila na nilabas, medyo madami talaga ang nagsasabi na tagilid na nga daw sa price. What if kung ito pa? Kaya malaking big question mark pa din talaga para sa mga tanong na yan. Pero patungkol nga sa mga susunod na update, agad ko naman kayong sasabihan. Uulitin ko guys ha, wala pa po tayong malaking konkretong basihan na si Rusi ba ang maglalabas nito. Sinasagot ko lang po dito sa video na ito kung ano po ang tinatanong sa akin at kung ano po yung totoo, kasi madami kasi talagang ilang viewers natin ang mga nagtatanong, kaya ito po ang katotohanan. Wala pa po talagang konkretong basehan kung si Rusi ba talaga ang maglalabas ng RA9. Ganun pa man, sobrang angas, aggressive and very futuristic talaga ng disenyo ng motor na ito. Talagang makikitaan siya ng kakaiba at magandang bodyworks, and sobrang angas. Samahan mo pa sa kanyang power output na di din talaga basta-basta. Talagang makikipagsabayan na talaga ang bike na ito sa ibang mga brand, ang Zhongzhen Cyclone RA9. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na rin i-share para malaman din ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.